Ang pinupuntahan nila doon ay si John the Baptist na nagtuturo ng repentance, nagbabautismo. Yun yung pinupuntahan nila. At ito naman si John the Baptist, sa kanyang pagtuturo at pagbabautismo, ang kanyang tinuturo ay si Jesus Christ, hindi ang kanyang sarili. Hindi niya sinabing, ito ang aking ministry. This is my John the Baptist ministry. Hindi. Nandito ako, sabi niya, para sa ating Panginoon Yesu Cristo. In other words, si John the Baptist mismo, tanggap niya na ang kanyang ministry ay walang kabuluhan kung hindi na itataas ang ating Panginoon Jesus. Alam niya, siya mismo, si John the Baptist mismo. Siya nga ang nagsabi dito rin sa Book of John, sa Book of John, siya rin ang nagsabi na kailangan siyang maitaas, ako ay maibaba. Sabi ni John the Baptist. Because alam niya na sa kanyang pagmi-ministry, ito'y walang kabuluhan kung hindi ay tataas ang ating Panginoon Jesus. Okay? Na masasabi lamang na successful ang isang ministry or masasabi lamang na successful ang ministry ni John the Baptist kung totoong na-prepare niya ang puso ng mga tao at naihanda niya sila para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen ba yan? Naging successful ba ang ministry ni John the Baptist? Yes. Bakit? Dahil nga sa yung pagpunta ng ating Panginoong Jesus doon, hindi dahil sa may kasalanan siya. From Galilee, pumunta siya ng Judea. Gaano kalayo yun? Ang Galilee ay nasa northernmost part ng Israel. Ang Judea ay nasa southernmost part, nasa south. Sa gitna ng Galilee at saka Judea ay Samaria. Parang sa Pilipinas. Luzon sa north, sa south ay, ano meron sa south? Mindanao, pero sa gitna ay Visayas. Nilakbay ng ating Panginoong Jesus yun para lang pumunta at magpabautismo kay John the Baptist. Eh kung importante ang Panginoong Jesus, ba't din na lang si John the Baptist pumunta doon? Wala bang tubig sa Galilee? Nandun ang Sea of Galilee. Pwedeng doon na lang, but Jesus Christ, pumunta siya from Galilee, pumunta sa Judea para magpabautismo. Bakit? To confirm yung ministry ni John the Baptist. Na ang ministry ni John the Baptist is to prepare ang mga tao sa pagdating ng Messiah. So para confirm yung ministry ni John the Baptist to prepare yung mga tao is ang Panginoon Jesus mismo pumunta doon para magpabautismo. Ibig sabihin, John, okay yung ministry mo. Confirm yung ministry mo. Genuine. Genuine ang yung ministry. Kaya sabi ni Jesus Christ, hayaan mo na mangyari ito sa ngayon. Kasi i-confirm ko yung ministry mo. But then later on, nung nabautismo ng Panginoong Jesus, meron ding nagsalita sa langit to confirm naman yung magiging ministry ng ating Panginoong Jesus. Kasi from this point of time later on, hindi na bababa na si John the Baptist. Wala na siya sa picture. From chapter 5 onwards, puro ang Panginoong Jesus na yan. Kasi yung chapter 4, itetesting pa ang Panginoong Jesus. Okay, sa chapter 4 ng Matthew. So, mahalaga, diba? Mahalaga na yung bawat isa sa atin ay merong ministry na nag-involve natin, ang ating sarili sa isang ministry sa church. Mahalaga po lahat ng ministry natin, whether nagwawalis sa paligid natin, di ba? Ang luwag na ito. Pero kung nagwawalis ka just because masabi na, ang sipag naman nito, praise the Lord, sipag mo. Kung yun ang nasa isipan mo, nawawalan ng kabuluhan yung isipan mo. Pero kung ang isipan mo, kailangan maging malinis, presentable ang church para pag may dumating ay ang naitataas ay praise the Lord, ang linis naman dito sa church. Di ba parang gana? Praise the Lord.
na itataas ang Panginoon. Hindi yung, naglinis. Sino ba naglinis? Ang nag-glorify ay ang Panginoon. So, bawat ministry, whether sa ministry of helps, ushering, sa paglilinis, dito sa worship, frontliner kayo, sa prayer, sa youth, kung anong bang ministry yan, make sure na yung ministry na yan, ang naitataas ay ang ating Panginoon Jesus. Even sa Sunday school, yung mga bata, nag-ministry ka doon, hindi para makilala ka, kundi para makilala nila sino? Si Jesus Christ. Yung mga youth, nagdi-disciple sila para later on, sila rin ay mag-disciple, ay yung mga magiging disciple nila ay makilala rin si Jesus Christ. Ang maitataas sa bawat ministry ay ang ating Panginoon Jesus. So, kung ang ministry, ang mga sinasabi mo ba o ang mga ginagawa mo ay nagdadala sa mga tao kay Jesus, doon sa ministry yung kinabibilangan mo, yung ginagawa mo ba, yung tinuturo mo ba, ay nagdadala sa yung mga nakikinig ay dinadala ba sila sa ating Panginoon Jesus? O ikaw ang naitataas? Nadadala ba sila para makilala ang Panginoon Jesus, para siya itanggapin nila bilang Panginoon tagapagligtas, at para sundin ang kanyang kalooban at paglingkuran ng buong puso? Yun ba yung nangyayari sa iyong ministry? Whether prayer ministry man yan. Kung nangyayari ang mga ito, then you are in the right track. Or we are in the right track. Kung ang church natin ay nadadala kayo sa ating Panginoong Hesus, then we are on the right track. Pero kung ang church natin, ang naitataas ay yung mga leaders o yung pastor, then mali siya. So, tama lang na magkaroon tayo ng ministry sa iglesia, di ba? Mas maganda nga, i-desire natin may ministry tayong kinabibilangan. Sa pagluluto, kung magandang magluto, sa paglilinis, sa pagtugtog, sa pagkanta, sa pagtuturo ng mga bata. Tama po yun. Pero dapat ang ministry na ito ay para sa ikalalahatin ng ating Panginoon Jesus. Soli Deo Gloria. Ano na kasi yung Soli Deo Gloria? To God alone be all the glory. Ang Diyos lamang ang siyang naitataas, ang napupurihan. Now, konti na lang to. So, ang verse 16, 17, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at, pansinin niyo to, nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapate. Hindi po siya kalapate, ha? Tulad ng isang kalapate. Ibig sabihin na bumababa siya na parang paano bumaba ang kalapate. Lahat ng tayo nakakita, di ba? So makita mo pag bumaba yung kalapate, parang nakaganon yung kamay, naka-spread yung wings, tapos dahan-dahan na gumaganyan. Okay? So bumababa siya tulad ng kalapate, lumalapag sa kanya. And then 17, sinabi na isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kino-confirm, ang water baptism is ang pagpapasimula ng ministry ng ating Panginoon Jesus, at kinonfirm yan ng pagbaba ng Holy Spirit at ng pagsasalita ng Diyos Ama sa langit. Ang sabi niya, ito ang aking beloved Son. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Meron bang leader sa church na nangyari ito sa kanya? Sino man yung mga founder sa loob ng church na sinusundan natin? Nangyari ba ito sa kanya na bumukas yung langit tapos may nagsalita doon, narinig nila verbally, audibly? Wala. Ang Panginoon Jesus lamang. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon Jesus, panghawakan mo na yun. Na
Ngayon, kung ikaw ay hindi pa naniniwala at sinasabi mong siya ay tao lang, then, kailangan mong magkaroon ng pagbabago, pagsisisi, repentance. Yung pag-change ng mind, pag-change ng pananaw, because ang pinaka-tema nitong Matthew is about the kingdom of heaven and about the king. Siyempre, anin mo yung kingdom kung walang king. Kaya nga siya kingdom. Dam na lang. Wala ng king. Pero dahil merong king, kaya ito ay isang kingdom or ito ay isang kaharian. So, ito ay proof ng Trinity. Si Jesus Christ, siya yung umahon ng binautismuhan, and then yung Holy Spirit na bumababa na parang kalapate. And then yung nagsalita sa langit, God the Father, ang sabi niya, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Ito ay pagpapakita. Ulitin ko ulit, hindi nyo mababasa sa Bible yung word na Trinity. Pero ito ay isa sa mga signs. Ito sa mga na merong tatlong persona ang Diyos. Sige tayo tumayo, tayo manalangin.